Maisingit ko pala Tatay Tutoy, di ba may pinakita ko sa'yo dati na picture, yung binata. Ang pangalan daw niya ay Paul. Tatanggapin ko naman yung salita niya sa akin kung bakit pinaampun ko siya. Ayan mga kalingap at mga kasama, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, welcome back po sa ating YouTube channel. Yan, araw ng Sabado, dito po tayo kay Tatay Tutoy. At may gusto po akong batiin na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kaibigan po ito ni Kuya Rolly. Yan, happy birthday kay Ronnie Bugarin. Nagdiriwang siya ng kanyang 60 taon na kaarawan. Yan, happy birthday po. Grabe, talagang malayo yung binabiyahin natin para mapuntahan po natin si Tatay Tutoy. At alam ko naman na maraming nakakamiss sa kanya, kaya magbibigay po tayo ng oras o panahon para madalaw-dalaw po natin siya dito sa kanilang lugar. Yan, parang naglinis sila dito. Ano? Ito yung nakahapay dati na puno, tinanggal po nila. Yan po, ito po yung papunta kay Tatay Tutoy. At shout out kay Ate Nili. Yan, isa sa mga tumutulong po sa atin para mayroon po tayong magamit na service. At maraming salamat sa mga sponsor po natin, kay Kuya Rolly at Ate Marilyn, kay Mami Marie and Kuya Trophy, kay Ma'am from New York with Love, yan, kay Ate Arlene Unil, sa mga anonymous sponsor po natin, kay Ate Nancy Lim, kay Ma'am Horbin TV Vlog. Yan, maraming salamat po sa inyong suporta. At may binili din po tayo kay Tatay Tutoy, sigurado magagamit niya ito. Ito, binili natin siya ng bagong tali ng kalabaw kasi delikado. Yung nakakabit kasi doon sa kanyang kalabaw ay medyo luma na. Mahirap na, baka makawala yung kalabaw, mahirap hanapin. Ito na tayo. At gusto kong pasalamatan mga kababayan po natin ng mga OFW sa patuloy nilang pagsuporta sa ating channel. Yan, mga minamahal po natin ng mga viewers, maraming salamat po sa inyong suporta. Grabe, dito si Tatay Tutoy, oh. Mukhang pinapainom niya ata yung karabaw. Tatay Tutoy, magandang umaga. Kamusta po? Ay, naman po. Yung request mo pala Tatay Tutoy, ewan ko kung tama yung nakuha ko na Jessica, kamusta? Ay, salamat. Yun, mag-bless kay Kuya Sam. Oh, namiss mo si Kuya Sam? Oh, asan yung karabaw nyo? Andito po. Oo, si Isay. Si Isay? Opo. Inano ko yung nilipat-lipat ko na lang. Pinapainom ko ng tubig. Ayos. Yung galing sa baba yan. Mayroon siyang doon. Hindi, mga tiyatalian ko. Tapos dun sa baba, maganda dun na paliguan niya rin. Hindi ko pa nilalagay sa baba at papalitan ko nga yung boot. Baka makawala. Hindi, yung boot niya. Baka kung masumuot sa paa ay masubsob. Ay, oo, delikado. Kaya, iniksiyan ko. Oo nga, baka sumut nga. Delikado yun. Ganyan nangyari sa pamangking ko. Anong nangyari? Pag hakbang at mapunta doon sa sumut yung pinaka. Hindi nakagano na. Oo. Hindi na may taas at nando sa paa. Nalunod. Ay, patay. Ganyan kalaki. Sayang. Kaya sabi ko, hindi ko muna dali tumugat. Kaya pinapaligo ako. Yan, pinapaligoan ko. Yung lobid, okay lang yung nakuha ko? Ayos na ho yun. Kung yung Tatay Tutoy, 15 meters yung kinuha ko. Sabi, maganda nga pag sa malayo, ay sa walang puno, kahit hayaan mo siya, malayo ang aabutin niya. Tsaka para sigurado kasi yung lobid niya parang manipis, tsaka luma na. Maliit siya, yung kinuha ko medyo malaki-laki dyan ng konti. Kahiga lang ngayon, dighal nga sa sobrang kabusugan doon sa baba. Walang patawad kahit saging. Ayos. Mabilis yan mag-asinso yung kanyang katawan. Saka
iniingatan ko at say ko, huwag mo na sa tubig at baka malunod. Ay, oo, At kasi yan, di mo siya malulunod. tsaka kaya mo naman na paliguan dito. Ay, maamo. Maamo siya. Si Jessica, nahawakan mo yan. Ah, Jessica? Apa. Ah. Mabait naman po yan. Oo, kasi iniisip ko, sabi ko, kauwi lang ni Jessica galing ng school. Yung pala, Sabado ngayon. Hindi ko na, Kahapon, walang pasok din. bakit anong meron Tatay Tutoy? Meeting. Manitin po sila man. Nag-meeting. Kaya kagabi nagparalalaban na ako ng damit. Oo, ito napansin ko din, may mga nakasampay dito. Ang ganda ng ginawa mong sampayan dito ngayon, ah. Oo, matibay-tibay itong ginawa mong sampayan, no? Naglaba ako kagabi at kaya matambakan labahan. Yung ginagawa nyo doon Tatay Tutoy, okay na? Ayos na. Tapos na yung bahay. Tapos na, mag-division na lang. Wala na kayong trabaho doon. Half day lang naman kahapon. Ngayon, wala. Wala. Pahinga. Grabe, talagang binibilisan nyo masyado naman, kaya ang bilis matapos. Pagtatanim ako ng mga saging na nabuwal. Yun. Oo. At sabi ko, sayang, pwede pang itanim. Para panibago ulit, sayang din kasi pag... Ito nyo ito, yan ay ganyan din nangyari. Kaya tiyanim ko dyan, mo. Ito. Dalawa ng sugi. Yung suwi yan, dyan lang yan, o pwede ilipat din yan, di ba? Pag minsan, pero di ako nalipat ng gayang mga saging. Dyan lang siya talaga. Matagal yan na, taon niya. Ayos yan. Mainom na yan dyan, painumin mo. Yan tignan po niyo, nalalapitan ni Jessica, Kaya mo lang, huwag mo yun. Nalalapitan, nahawakan mo. Ay, pag ano yan, pwede mo lang sakyan yan. Tsaka ano siya talaga na naman siya. nakatiming tayo ng, yung iba, di ba, hindi ganyan kaamo. Nakatiming tayo ng maamo-among karabaw. Ko nga, at paparating yan ko yung niya, yung... Baka may kuto. Yung may sugat sa lubid yan. Yun yung dati siguro. Yung dati yan. Pero okay naman. Ayos naman yun. Ano yung ginagamot yan Tatay Tutoy kung sakali may sugat? Yan? Yung pinatutumog lang sa putik para hindi dapuan ng langaw. Kasi ang karabaw talaga, hindi yan na infeksyon. Hindi. Yan ang pinakagamot niya sa putik talaga. Mamo naman ito. Nilalagyan din ng pids yan o hindi rin? Hindi yan nakain ng pids? Dito may video. Ayan, kahit di mo lagyan tayo ng ng kanyang ng parang bahay, okay lang yan, di ba? Oo. Kasi ang kalabaw, hindi naman yan nainitan dito. Diyan ko tiyataliw, kahit malinis na sa gabi. Hindi ko nialayo. Diyan yan, nakatumog yan. May tubig-tubig din dyan. Kung na yan, magkakatubig na yan. Sabi ko, gagaw ko ng tumugan dyan. Okay naman ata, wala naman ata babalunin ko itong kabila. Pwede. Ang lapit ng tubig. Yung pamangkin ko nagawa ay doon, 2 container lang, ayos na. Wala namang magagalit yan, di ba? Okay lang naman. Ano lang naman yan, sabi lubluban lang ng kalabaw. Wala namang madidisgrasya dyan na dumadaan. Sa ibaba. Delikado, di ba? Delikado, baka sabi ko bumalik yung malaking ahas niya sa ilog may ahas dyan? Gano'ng kalaki? Ano yan? Baka ang laki niyan makasing laki ng puno na nyug. Ay grabe, delikado, kakainin niya na yan. Kasi yung kagat niya sa dito, diyan sa may balikat niyan. Sino kinagat niya? Yung kagat dito na gayang kalaking ni kay Lulong. Yung pinatisisan ko ng kahoy. Pasok ito. Ay gano'ng kalaki, estimatein. Kinagat niya ang alin, puno o... Yung kalabaw. Kalabaw, patay. Kaninong kalabaw yun? Kay Lulong. Hindi. Yung may nyugan yan. Pero hindi niya kinain. Hindi, pinapatay yan. Pang-7 na yun. Na kinagat ng ahas? Ay, delikado pala. Ang itlog kasi noon, halos ganito kalaki, ang kahaba. Ano yun, anakon ang tawag doon? Yung... Malilingkis talaga, iba din. Talagang alimuranin na itim yan. Iba naman yung malilingkis, malilit lang yun. Yung bayaw ko. Kasi laki ng binti kalaki. Ay, grabe, delikado din pala. Dalawang di pa ang mahigit ang haba. Isang lang to. Ay, yung laki ng ahas yun talaga. Galing yan dito sa Bisimir. Gano'ng kalaki yun? Gano'ng kahaba yun? Kalabaw ka. Siguro ang haba yung ngayon, mahigit ang 20 feet. 20 feet? Ay, grabe. Ay, isipin nyo kasi laki ng punan nyo. Ay, kung ganito kalaki, talagang... Isimitin mo yung ngipin niya ganito kalaki. Pasok ito nung kapguo. Nung sinukat nyo sa liig. Grabe, talagang kakainin niya na ang buong kalabaw o baka. Hindi mo kinakain, pinapatay lang. Matapang siya na Diyan yan sa may patag niyo. Kagat lang, hindi niya nililingkis. Kahit tanungin yung mga dito. Pang-7 na yun. Nung pistang panganiba na andito na ako.
Talagang hindi naman makain yung karne kasi mapait, Pag nakagat, parang abdo. Kulay berde na yung mga ano ng balat ng laman niya. pag ginagat talaga ng ahas, wala namang lason yun. Yung sa yung kamandag, ay delikado yun. Kahit malalaki palang ahas, may kamandag din yun. Sinubukan nung kapgo dyan, ng army. Mm. Hinukay at binaon doon sa may sa may parang testing, kakusin ng laman. Ilagak. Puta, hindi kaya kainin. Mapait. Mapait. Say ko bakit? Nagkukulay berde na niya ang laman. Nung kalabaw. Ng kalabaw. Delikado Kamandag yun pala. na, kasi ang kamandag ng astala berde. Delikado. O si Jessica parang may mga ano naman siya, tawag dito ba, yung palagyan mo ng may mga katik. Ako mayroon din. Meron din yung tawag dito, yung bungang araw. Hindi pa ako nakakaawon sa bundok, ay maka akong panggamot dyan. May kundi dyan, herbal din na panggamot. Pinapaligo o pinapahid? Nilalagay sa langis. Langis ng nyog. Ang langis sa inyo. Yun ang maganda para kasi yung dala ko parang kukunti na ata yun. Meron pa naman. Yung Kaya hindi ako makalisal-lisat mo. Nagbabantay ng mga sinampay. Tsaka Hindi ko pa nga mabago yung... pwede mo naman dyan, Tatay Tutoy, na ilipat pag medyo tuyo-tuyo na dyan sa may dyan sa may lilim na yan. Kagabi ko lang ito nilaban sa CR. Ito. Kwan pa, kailangan pa talagang pero pag maghapon yan, halos tuyo-tuyo na rin yan. Baga ako nagbabra sa loob ng CR. At may sa gabi at hindi na magagamit ng tubig, sulukan tubig. Grabe ang dami mong nilabahan. Yan Kunti pang ayan. Grabe. Ang ganda ng kwan ni Tatay Tutoy, yung kanyang Pati mga... yung sampayan, tapos ito yung kanyang extra na sampayan pag talagang umuulan, ito po. Pati mga nilabahan ko na at... yung punasan ng paa. Parang maalikabok ng anuhan. Pati uniform pala ni Jessica, Talagang kwan din, talagang si Tatay Tutoy ay tatay at saka nanay na talaga. Yan, Tapos ang laba mo talagang malinis, malinis na laba, hindi lang talaga yung, kasi ito mahirap laban kasi puti. Walang Hindi pwedeng yung bara-bara na laba-laba din pag ganyan. Bagay-bagay ang paglaba. Isang isang powder lang na syrup. Okay na. Sabi mag-alas 11 na. Ano yung ulam nyo ngayon, Tatay Tutoy? Kain mo na kayo. Anong ulam nyo dito? May gulay na ginisang pako, may adobo. May ginisang pako. Grabe. Nakain ako ng pako. Dapat magkain-kain ka ng magkain-kain ka ng gulay kasi yan ng pampataba. Jessica, kamusta ka naman? Jessica, kamusta yung pag-aaral mo? Buti naman. Buti naman. Anong grade ka na ulit? Kinder? Kinder ka. Diyan na, wag mo nang isa lang sa ganyan na. Ano yung paborito mo na subject nyo? Ano yung paborito mo? English, Tagalog? Ano yung paborito mo? Wala ka pang favorite subject? Kasi kung pa ito, nag-aaral pala na magbasa at magsulat. Basta lang, galing-galingan mo yung pag-aaral mo. Enjoy mo lang yung pag-aaral, huwag mo masyadong seryosohin. Kasi ganyan na edad Tatay Tutoy, ini-enjoy yung kanyang pagpasok. Huwag mo na masyadong seryosohin. Lalagyan natin likod mo. Lalagyan natin. Huwag mo na ibarin. Itaas mo ng ganyan. Yan, ganyan lang. Lagyan natin yung Makati niyang likod. Grabe, Makati yan. Ito po, Makati yan. Ang dami. Ang daming bungang araw. Yan po, ang dami Makati, titigil to. Kasi to. Yun ang dami niyang bungang araw. Hindi maapde. Ang dami niyang bungang araw. Yung bebe, takpan mo na. Magaling na yan. Takpan mo ito. Hindi nahihinog yan. Dapat mahihinog yan. Para makain natin pag nahinog na. Kain ko muna, Sam. Grabe Mayroon tayong pako.
Oh, kun pala ang Hindi sarap. ano, Niluto yan ni Papa. Yan po, ang sarap ng pako. May ano ng Argentina. Tawagin ko si ate pa. galing sa kabila. Oh. Kasama, oh. Kain tayo. Ang ulam natin ay masarap na pako. Pako na may Argentina. Yan, mga kababayan po natin ng mga OFW. Kain po tayo. Ginisang pako. Sila Tatay Tutoy, katatapos lang pala na nagkain. Alas 10 pa lang kain na kami. Wala mang gagawin. Ay, dito, ang sarap magpahinga dito mamaya, oh. Duyan-duyan. Yun, minsan nanonood ako ng TV sa kabila habang nakikiramdam ng panahon. Nabigla lang ulan. Grabe, ang sarap ng pako. Maganda dito Tatay Tutoy, sinasawag sa ano? Sa munggo. Subukan mo na ito. Oh, masarap din yan sa munggo. Sarap sa munggo ito. Sa munggo talaga masarap din yan. I know. Ayan mga kasama, kinukuhanan po tayo ng saging ni Tatay Tutoy. Kukuha siya ng saba. Naalala ko tuloy yung unang nagpunta tayo dito, yung pinabitbitan niya tayo ng saba. Grabe, sayang yung iba, oh, na saba na ano po, na tumba. Hindi pa po ito pwedeng kunin. Yan. Doon si Tatay Tutoy, ano siya, nagkuha. Hintayin natin dito at medyo ano siya, medyo masukal. Masukal yung lugar na pinagkukunan niya. Andun. Yun. Ang dami niyang tanim na saging dito. At nabanggit niya kanina, tinaniman niya yung mga bakante tulad po niya, no? Yung mga natumba, tinaniman ni Tatay Tutoy. Yan, no, tinaniman niya. Yan, no, mga iba yan, no, tinaniman niya. Kasi sayang pagbakante lang. Ito hindi na niya tinaniman at may naka ano na rin na suwi, oh. Ah, malaki-laki yan. Ay, grabe mo. Ah, matigas na nga. Malaki-laki din yan, no? Meron na naman Mabubulok. Yun nga. Bali. Sayang. Pero yun, Ito pwede. hindi yan kasi may puno pa. Ayun. Ito nabali siya, oh. Bali. Ah, ayos na yan. Saglit lang yan. 3 araw yan. Hinog na yan. Maganda rin yung may tanim-tanim pa. Ay, oo. Ganda, may mga tanim para may inaantay. Oh, yung Tatay ito, pang sarili lang o minsan binibinta mo din. Gusto ba? Ang binta. Tigas yan, Oo, ganda na yan, oh. Malaki na, Grabe. Ang mahal ng saba. Sa daet, ayun kung magkano ang kilo na ngayon ng saba. 25. Oo, 25 ang ilang kilo na yan. Ilan, mga ilang? 20. Oo, 20. Imagine nyo kung 500. 500 na rin yan. Sa 25. Oo. 500 pesos din. Grabe. Kaya dito pag bibili ka ng saging, ang isang buwig talaga napatak ng 500. 500, no? Oo, imagine po yun kung marami kang... Ay, dito yung habang buwig niya, diba ako nag 500 plus yun, 530 pesos. Saan yung binibinta dyan din sa taas? Maganda rin pala pag masyadong marami, dapat may namamakyaw, no? Dapat mga... Kasi dyan, pag nagtitiba kami ng pamangkin ko, minsan mga 4 na feeds, 3. Oo. Isang karga sa karabaw. Kaya yan ang ano. Ito, lapit na eh. Lapit na yan. 3 araw lang yan. Yung binigay nyo nga nung una, 2 araw, hinog na. Pag talagang yung mga matitigas na yung madali mahinog. Grabe. Sabi, maganda din may libangan dito, ano? Ay, oo, maganda may libang-libangan din dito. May inaantay. Tulad yan, no, na, di ba, nagtanim ka dyan sa mga bakante. Ayan, halimbawa, ayan, ang mga nabuwal niyan, tatay muli. Para ilang buwan lang, wala pang 7 buwan, bunga niya. Bunga na agad.
Yun ang kagandahan talaga pag masipag ka na magtanim-tanim. Kabuto ng tanim ko yan, saging yun, may tunda niya. Tapos yung kanina, tatay Tutoy, yung tawag dito yung inulam ko na pako, saan mong kinabanda? Sa ilog. Ay, sa ilog yun. Tabing ilog, malinis yun. Ah. Kasi pag palagi nag-uulan, ang linis ng pako sa ilog. Mm-mm. Kasi sa tabi naman yan, damo sa tabi ng ilog. Sa akin, madami ding pako doon, kaso kinakain ng pinapastulan kasi ng baka at saka kalabaw. Kinakain yan, di ba? Gustong-gusto ng baka yan. Baka ang marami doon sa amin, doon sa looban, baka. Daming baka dyan. Paisa-isa lang ang kalabaw dyan sa Kamambugan. Marami talaga baka ang pinapastol nila doon. Siguro pang hindi naman yun ginagamit sa panghakot, pang tinda talaga yun siguro. Pang karita. Pang Karita kasi ang karaming gamit diyan. Kaya gusto nila ang baka matatag sa pero walang sinabi ang baka sa kalabaw. Ang kalabaw maski sa kabundukan kayang bumatak ng Ay, oo. Tapos yung kon pala tatay ito, sabi mo yung kailangan mo dito ng itak. Kasi yung itak ko yan. Doon na lang ko siguro pag masunod na balik ko doon ako matingin sa may barangay Bato ba yun? Kasi alam ko maganda yung... Maganda daw ang itak din sabi niya. Gano'ng kahaba yung gusto mo tatay Tutoy na itak? 22. May doon sabihin ko 22 na... O nga, 22, 24 mo. Na inches yun, inches. Oo. Sige, para... Sinampalok, para... Sige, kasi yung itak ko doon, mahinang klase yung nabili ko. Siguro bibili ako ng dalawa, tig-isa tayo. Sinampalok ang design, pang tabas. Kasi... Kagaya nung dala mo kanina, hindi, iba? Iba, naka-ganon. Basta sabihin ko na sinampalok? Oo. Ay sige, para hindi ako magkamali ng kukunin. Kasi pantiba ng saging, pantaba sa damo. Pero pag pamputol ng kahoy, maganda rin sinampalok. Maganda rin yun? Yan ang talagang pamputol din. Sige. Mga pamputol din naman. Para pagbalik ko dito ay kuha na rin tawag dito. Mayroon kang magamit. Importante kasi ang itak sa atin, kahit sa akin. Yung itak ko nga doon, natatanggal na. Yung nahuhugot na. Yan ay naputol ng niya, putol na yan. Ako naman, pagtaga ako, biglang Ako naman nahugot. Pag matitigas, nahuhugot siya. Tumalsik. Ay, yan ho talagang kasi yung itak ko, yan ang ginagamit ko sa hanap buhay. Pag-uuli. Mga nagtitrim ako ng mga sanga na dyan. Tsaka sa pagbalik ko na lang. At kuha. At saka maisingit ko pala tatay Tutoy. Di ba may pinakita ko sa'yo dati na picture? Yung binata. Ang pangalan daw niya ay Paul. Diba yung sinabi mo anak mo yun? Parang gusto niya ditong pumunta. Paul ang pangalan daw niya. Nakatira ngayon sa parting Mindanao. Cavite ata, Laguna. Ang sabi niya sa akin, matagal na daw na hindi kayo nakikita noon. Sanggol pa. Sanggol pa siya, hindi mo na nakita. Meron siyang anak na dalawang, ganito kalaki siguro. Na sabi niya, ang tagal ko na hindi nakita si Papa. Kasi nung napanood niya yung vlog ko, sabi niya, hindi mo siguro nabanggit na ang palayaw. Palayaw niya, Paul. Yun yung... Ibig sabihin, sanggol pa hanggang ngayon, hindi pa kayo nagkita. Edad na, kung na daw, di ba 30... siya, mga... 32 ata? Kung siya, may tsura lang. Sabi ko, kamukha mo nga, may tsura siya. Sabi niya, pag makapagbakasyon daw, gusto niyang pumunta dito kasi napanood niya sa vlog yung bahay mo. Sabi ko nga, tatanggapin ko naman yung salita niya sa akin kung bakit. Pinaampun ko siya. Siyempre, pinapili ako. Ako, mabilis umanong utak ko sa ganyan. Sabi sa akin nung pinsan ay tiyahin nila, anong gusto mo? Makita mo yung anak mong isang araw o makita mo habang buhay? Ako, mabilis ako mag-pick up ng Anong sinabi mo? Sabi ko, habang buhay. Ibig sabihin, papayag ka na paampun natin para maipagamot yung bata. Ay, may sakit siya. Nagkaroon siya ng sakit na na bronco. Talagang ang grabe ay wala na akong may na gamot. Kaya nagpunta naman ako sa mga kamag-anak niyan doon sa Kapalunga. Ay taghirap nung panahon yun. Kaya mas pinili mo siyang makita kung habang buhay. Hindi isang araw. Kasi pag isang araw lang pwede siyang mawala, di ba? Di mo na makikita. Kaya mas maganda yung desisyon na pinaampon na lang. Kasi nag-ampon naman sa kanya,
di mo nagkakaanak yung mag-asawa. Pumayag. Pero kung sasabihin nung ina niya na bininta ko, wala akong bininta. Kasi sabi niya, tagal ko nang di nakita si papa ko. Talagang nagwala ako ng kada pag may narinig akong bata na nag-iiyak, nasa silo ako ng bahay. Nagtitingin ka. Nakakatulog ako, parang di ko matanggap na wala sa akin ng anak. Sige, ilan yun? Pangalawa? Pangalawa. Pangalawa. Tapos kita ko nga kamukha mo, pati balbas, pati hugis ng mukha. Sabi ko, kamukha ni Tatay Totoy ito nung kabataan niya. Yung nanay niya hindi man sa ibang pag-ugali. Kaya ako, pag tungkol sa trabaho talagang sa akin. Maraming kahit sino tangin mo, pa ako naghahanap buhay talaga. Kasi hanap kalukuhan. Ang pagkabanggit niya parang mahirap din yung buhay niya ngayon. Hindi ganun ka ganda yung buhay niya siguro. Paano kung nagustuhan niya dito? Mas gusto niya dito kasi hirap daw sila doon. Yun ang sabi niya. Gusto niya dito makapasyal. Sabi ko, magsabi ka lang kung gusto mong pumasyal doon. Kung saan tayo magkikita dyan sa dito, marami dito mapag-anuhan trabaho. Diyan naman sila nakatira sa may bagong silang. Kaya sabi ko sa kanya, magsabi ka lang kung sabi niya pag may pag siguro i-schedule niya siguro. Sabi ko pasyal ka lang doon kay Tatay Totoy, samahan kita doon kung kailan mo gusto. Yung awan ko kung nagmamaniho pa yung ama-amahan niya. Hindi ko na rin natanong kung buhay pa yung mga nag-ampon sa kanya. Parang tingin ko siguro parang wala na siguro. Batang-bata pa yung mga nag-ampon sa kanya. Noon. Basta ko na lang ay si Susan tsaka si Rumi. Wala namang problema Tatay Totoy kung isasama ko siya dito Hindi ko alam kung kailan pa kasi siya nagsabi na masabi na lang daw. Gusto pa daw niyang makita. Siyempre doon tayo sa lugar na maraming hanap buhay. Ay pag dito naman siya di naman siya mababakanti pero tiyagaan niya ang trabaho dito. Sipag lang. Kahit saan ka naman mapunta pag wala kang tiyaga, hindi ka mabubuhay. Sabi ang puhunan mo dito, hirap at pagod. Kasi kami pinagdanasan namin yan yung bata kami. Magmula nung nagkaedad ako ng 13 hanggang ngayon, hindi ako nawalan ng trabaho. Kahit construction, lahat, kargador, lahat ay alam mo. Pati magbili ng kalakal. Huwag lang yung yung papasok ka sa madaling hanap buhay. Madali naman ang buhay mo. Delikado naman. Kaya doon na lang tayo sa yung sakto lang. Tiyagaan. Ang katuwiran ko, di baling pag-araganto kami ng anak ko, huwag ka nang gagawa ng krimi na wala kang tinataguhan na parang lagi kang lingon ng lingon. Takot ka sa mga may napuntang ibang tao. Takot, parang gusto mong magtago. May parang lagi kang parang may multo. May multo ka. Kaya nga sabi ko mas maganda doon ka sa legal kaysa sa illegal. Basta yung request mo Tatay Totoy kasi kailangan ko din ng itak. Tag-isa tayo. Yun ang kukunin ko na rin. At siguro titignan ko kung anong pwede kong dalhin din dito sa inyo. Kasi ang tulong namin hindi naman dito nagtatapos sa pabahay at pagbili ng karabaw. Kasi lahat ng tinutulungan namin, binabalik-balikan namin yan. Salamat doon sa mga sponsor. Doon sa mga sponsor na nagbigay tulong sa akin para makabili po ng kalabaw. Kasi lalo na papasalamat sa inyo. Lalo na ikaw, ang dami talagang salamat sa tulong po na binigay ninyo. Ang daming natutuwa sa iyo na sobrang sipag mo. Tapos isa nakita nila yung grabe. Bihira daw sila makakita kay itong lalaki na grabing kalinis sa bahay. Malinis talaga sa bahay Tatay Totoy. Malinis. Kasi pangit naman tingnan lalo pa pag may tao sabihin kalat mo. Bahay ba ito o basurahan na. Tsaka maiwan din ako kay Tatay Totoy ng counting cash. Pagpasensya mo Tatay Totoy, bawi na lang ako sa susunod. Pambaon mo bibi, sa ako yung ibigay. Pambaon mo yan. Anong sabi mo bibi? Maraming salamat. Ipambaon ka na, ingat kayo dito Babalik si Kuya Sam dito, dadalang ko si Papa mo ng pang trabaho. Na na itak. Wala na kasi yung itak ko niya, putol na yan. Kasi yung itak ko maganda, inarbor din. Kaya ako naman kasi pag nagkursunadaan yung itak ko, binibigay ko. Wala na yan Kaya nilagyan ko ng wala na yung putol talaga siya. Wala na siyang ang nagpirsa lang yung guma.
para hindi siya mag-atras. Sige. Abay, buwan na ito sa akin. Kasi maganda ang subo doon. Doon sa Bato. Balitado yan kahit sa Dait. Sabi niya kung gusto magkaroon ng magandang itak sa may barangay Bato. Sabi ko nga, yan talaga ang kakambal ng paghanap buhay. Ay, kahit sa akin. Sa akin, hindi ako mabubuhay sa bahay kung walang itak. Kasi hindi mo naman pwedeng gamitin yung kutsilyo. Sige, Tatay Tutoy. Kami po ay sasama at mapasumag ako nito. Maraming salamat dito sa... Salamat po dito sa ano. Opo. Ako yung mapasan nito. Yan, maraming salamat kay Tatay Tutoy po dyan sa ano, sa binigay niyang saba. At muli, maraming salamat sa lahat ng tumulong dito sa bahay nila, sa nagregalo ng karabaw kay Kuya Rolly at Ate Marilyn, Mami Mari and Kuya Trophy, kay Ma'am from New York with Love, maraming salamat kay Ate Nancy Lim, kay Ate Julieta Oliero, lahat ng tumulong kay Tatay Tutoy, maraming salamat. Si Lord na po yung bahala na magbalik po sa inyong pamilya siksik, liglig at umaapaw po na biyaya. Abangan po ninyo yung susunod na pagdalaw natin kay Tatay Tutoy. Riregaluhan natin siya ng maganda-gandang itak para magamit niya sa kanya pang araw-araw dito. Yan, maraming salamat, God bless at mabuhay po tayong lahat.